Good morning. It's a Friday morning. Ride tayo. Kung last vlog ay umikot tayo sa Naik hanggang Indang, this time akit naman tayo ng Mendez. From Mendez, didiretsuhin natin hanggang Tagaytay. Yun lang ang pinaka-goal ngayon. Nag-ride out tayo na mas maaga, which is 5:40, at let's go. Dito na tayo sa Regina by 6:02 AM. Paglabas natin ng subdivision, medyo pasikat pala yung araw. Siyempre, nadaanan natin yung ilang barangay dito sa 13 Martires. Una natin nadaanan ay Osorio, sunod ay Conchu, tapos sa San Agustin, nadaanan natin yung intersection mismo sa may Kapitolyo. Kumaliwa tayo doon para matumbok natin tong kalsada na to hanggang sa makarating tayo dito. Tong kalsada na to mula doon sa paglagpas ng Walter Mart 13 ay nag-average na kaagad ng 2 to 3% na gradient hanggang dito. Although not constant, pero mahabang 2 to 3% gradient. Hanggang ngayon. Ayan, pinakikita nyo. Ngayon, malapit na tayong makarating sa pinaka-border ng 13 Martires. Papasok na tayo ng Indang. At kaya napili natin dito dahil parang na-miss kong dumaan dito. Sobrang dalang kong dumaan dito. Unang rason ay, eto nga, simula pa lang na papunta dito hanggang Indang, 2 to 3% na yung gradient. So, parang ang gumagapang dahan-dahan. Ito na. Ito na yung border ng 13 Martires at Indang. And welcome to Indang. Ito mas maluwag, pero may mga parteng sisikip to, lalo na kapag ando na tayo sa intersection na papuntang Kapsu, tapos paakyat ng Mendez. Malamig-lamig pa yung temperatura ngayon dahil maaga tayo nakapag-ride out. Target kasi natin makauwi kaagad. Bakit ya? At nandito na tayo sa Barangay Kaitang. Yan, yung pinasukan ng jeep. Yan ay namatang Kapsu. Kung tayo lumabas, last vlog. Ngayon, tayo didiretso tayo dito para makakit tayo ng Mendez. Mas smooth yung kalsada dito, pero hindi magbabago yung terrain. Talagang paakyat siya. Now we're starting at 1%. As we go by, paakyat ko ng 3 to 4. Mas mahaba talaga as in. May mga parts na umaabot ng 5% as far as I know. At ayan, napakaraming mga dogos. Sana mababait sila. Time check, it's 6:30 AM. Ang ganda, may mga fog pa. Hindi ko alam kung fog ba yan o snog. Hanap tayo ng nagtitinda ng pandesal. Actually, marami tayo nadaanan kanina pero ayaw mo nang tumigil kasi parang sobrang aga pa. Saglit pa lang tayo nagbabike para tumigil at kumain. So, banda doon sa kaunahan. Another intersection, yung kanan papuntang Indang Town proper. Dito tayo sa kaliwa o diretso. Dito tayo papasok para paakyat ng Mendez. Meron din tayo madadaanan dito mamaya na bypass road. Yun naman ay bypass road para makarating ng mas mabilis papuntang Amadeo at saka Silang. I-vlog ko na rin yan once. Check nyo lang sa ating YouTube channel. Medyo may volume dito na sasakyan, no, compared dun kanina. Pero all throughout naman, madalang akong makita magta-traffic dito. Yan yung bypass ako dito. Malawag ang kalsada, bagong gawa. Sana ma-maintain nila. Ito naman yung papuntang Magallanes, ginagawa pa lang. Dito na tayo sa Drift Woods Action Park. Madalas dyan mga nagka-camping yung mga may kotse. O kaya, ewan ko kung meron trail dyan. Tingin ko meron ding trail dyan. Time check, 6:51 AM. Hirap lang ngayon dahil
bukod sa umaahon tayo ng 5%, ngayon 6% na. Simula kanina may headwind eh. Hindi naman ganun kalakas, pero nakakapagpabagal talaga siya. Ito yung dahilan kung ba't napili kong mag-ride dito sa Mendez. Initially, dito kami dumaan ng family ko nung nagtagaytay kami this last weekend. And parang na-miss kong dumaan dito. Malapit-lapit na tayo sa Mendez, mga 3 kilometers pa. Pero sa Tagaytay, mga siguro 12 more or less. Parang nakakalahati na tayo. And medyo mas mahaba at mas matataas yung mga ahon ngayon. Dahil pumapalo na to ng 5% pataas. Mas mahaba pa. Talagang tiyagaan. Sa pa sa struggle ay ang daming mga debris na bato dito, bubog, maliliit na pa ako. Kaya kailangan din maging mindful sa dadaanan para iwas puncture. Ayun, may signage 3 kilometers to Mendez, 8 kilometers to Tagaytay. Let's go. Dito na tayo sa Mendez mismo. At ayan, sasalubungin natin yung ahon. Medyo mahaba-haba yan dahil malapit-lapit na tayo sa Tagaytay. Mas lumamig ngayon yung temperatura. Sana padaanin muna tayo nitong truck bago siya lumiko. Thank you! Bait ng truck. Driver ng truck. Ito na yung ahon. It's 8.9% currently. Ayos din, halos magaan-gaan kahit na umabot ng 8% yung gradient. Nakabilo-bilo kasi tayo eh. Isa sa mga feature ng lugar na to is yung mga ancestral house o mga lumang bahay. Dito sa Bungat, halos mga modern na yung design eh. Pero sa kalagitnaan, parang mga bahay sa Lukban. Kaya sa may Taal Heritage. Palabas na tayo ng Mendez, Nunez, and yung Arco. Time check, it's 7:16. Okay, paglabas natin ng Mendez, Nunez, una nating makikita dito ay ang Guangming College. I don't know if Chinese school or university. Pero recently ko lang din nalaman na meron palang tinayong ganito dito sa Cavite. So bago tayo nakarating dito sa parting to ng Tagaytay, dahil border na to ng Tagaytay eh, dumaan muna tayo dun sa makipot na kalsada. As mentioned kanina, in-expect ko na makakita tayo ng mga lumang mga model ng bahay o architecture ng bahay. Mukhang halos lahat ng bahay dun sa dinaanan natin eh nakapag-renovate na. Kaya ilan na lang yung nakita ko. Pero dati yun talaga yung parang refreshing sa mata. Pagkatapos nun, tumanan tayo sa isang makipot pa rin na kalsada. Pagkatapos nun, kumaliwa tayo. Tapos makikita natin yung signage ng Tagaytay City papuntang kanan. Yun, doon makipot pa rin yung kalsada. Tapos paahon pa, mahaba-haba. 5% na gradient hanggang sa makarating tayo sa merging road pahon hanggang dito. Ngayon, nasa 1 to 2% lang yung gradient. Pero even so, naahon pa rin tayo. Ito yung hinahanap natin na parte ng kalsada. Ito yung hinahanap natin na terrain para kahit paano maikli man yung distance, natitrain tayo. Malapit na tayo sa Tagaytay. And finally, 7:29 AM, nandito na tayo sa mismong crossing. So, Mendez Crossing West. Sabay na tayo dito sa jeep. Ito yung nagpapatraffic dito eh. Yung construction ng overpass pa to. Flyover pala. Hindi ko alam kung flyover pa to. Oo nga, flyover. Ayun, no? Mukhang binubuo na. Base sa mga nakikita ko sa balita, marami daw bumabanggang mga truck dyan dahil masyadong mababa. So since nandito na tayo sa Tagaytay, hanap tayo ng makakainan bago tayo bumaba. Target kong bumaba sa may Amadeo para mas mabilis tayo makauwi. Distance we already covered is 25 kilometers. Time, ang moving time natin this time is 1:47. So 1 hour 47 minutes. Hanap tayo ng budget meal lang na makakainan pero busog. Mukhang wala tayong nahanap na makainan ah. Ligo na tayo dito. Yan. Ito may 7-Eleven. Tignan na lang tayo ng pwedeng makain dito sa 7-Eleven. Or mukhang okay na may 7-Eleven dito eh.
Oh, dito na tayo mag-almusal. Okay. Dito ko iwan yung bike. At nandito na tayo sa Conchu at 9:02 AM. Siyempre bago tayo nakarating dito sa Conchu, binaybay muna natin ang kahabaan ng Amadeo. So sa Amadeo, dinaanan natin yung barangay Salaban, Barangay Loma, hanggang makarating tayo dun sa parang intersection sa may Barangay Poblacion 4. Masok tayo doon, nadaanan natin ang Poblacion 3 hanggang makarating tayo sa kahabaan ng Barangay 5. At sa Barangay 5, syempre, presko dun sa parting yun hanggang sa maka-exit tayo at lumabas dun sa may intersection again wherein may daan papuntang Silang at papuntang 13. Pero tayo, dumiretso tayo sa Pangil Amadeo. Mahaba-haba yung Pangil Amadeo. Marami-rami tayo na daanan dun. Pating intersection na pinasukan natin from previous vlog, yung inahon natin. So ngayon, nandito na tayo sa bungad ng Barangay Conchu. Palabas na tayo ng Governor's Drive. Since it's 9 AM, saktong-sakto lang. Ayan, alas 10 na naman tayo makakapagtrabaho. It's a Friday morning, so super light na lang yung trabaho dahil yung workload ay nabawasan na. So, konti na lang to, makakauwi na rin tayo. Distance covered is 49 kilometers. Moving time natin, 2 hours and 43 minutes. Medyo mas mahaba yung moving time natin ngayon, pero understandable na yun dahil medyo mas maahon yung ating dinaanan, which is sa Mendez Nunes. Nandito na tayo sa Governor's Drive. Sapalaro na naman tayo dito sa mga bus, jeep, tricycle. Pero pauwi na rin naman na tayo, which is a good thing. Ayan, nakikita nyo na yung ahon. Ahunin na naman natin yung parking yan bago tayo makauwi. So, since malapit na sa bahay, hanggang dito na lang muna. Tomorrow is weekend na. Tingnan natin kung makakapag long ride tayo. Let's see. See you all guys on the next vlog. Ingat at ride safe. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.